Kung may nakita kayo na aso dito sa video ko ngayon, ituro nyo, okay? Bigyan nyo ako ng timestamp, tapos i-message nyo ako sa Moto Politico na page natin at bigyan ko kayo ng 1,000 Gcash kung may nakita kayong aso sa video na to, okay? Okay, comment down below, alright? With that timestamp, check natin. Welcome back to Moto Politico, mga kamokski. Alam nyo ba, mga kamokski, close to zero casualty dito or vehicular accident involving stray dogs? Bakit kaya ganito sa Vietnam? Hay, compare mo sa Pilipinas, nako, halos araw-araw may aksidente, dahil sa aso. Bakit dito wala? Yan ay alamin natin, mga kamokski. In this video, mga kamokski, papasukin natin yung mga maliliit na eskinita. Kung may makita tayong mga aso na gala, alright, walang cut para sabihin talaga na wala talagang aso. Hindi ako nagsisinungaling dito, mga kamokski. At eto, nabalitaan nyo na ba yung isang ICC judge na isa ding Japanese, na nakakahiya ito para sa mga Japanese, mga kamokski, inirekomenda niya, sinabihan niya si Bongbong Marcos na damputin si Vladimir Putin sa Pilipinas. Alam nyo naman na inibitahan ni Bongbong Marcos itong si Putin sa Pilipinas dahil nalaman nyo ng judge, isang Japanese, inirekomenda niya na the Philippines should arrest Putin anytime. Okay, mga kamokski, dito pa lang malalaman mo na nakikipag-ugnayan talaga itong si Bongbong Marcos sa ICC, mga kamokski. At hindi yan masasabi ng ICC na dakpin si Putin sa Pilipinas kung wala silang kaugnayan. Diba? How many times sinabi ni Bongbong Bangag Marcos na never at never siyang makipag-ugnayan sa ICC. Pero ito, diba, alam na natin, mga kamokski, ganito kawalang hiya, katraidor itong si Bongbong Marcos. Sobra. Ngayon, akala kasi ni Bongbong Marcos oto-oto si Putin. Ay nako, never at never bibisita si Putin sa Pilipinas, mga kamokski. Kung si Marcos pa ang presidente, nakakahiya talaga. Alam ni Putin na isinurrender niya si Tatay Digong sa ICC, tapos si Putin pupunta doon na may warrant of arrest. Can you imagine that? Baka katapusan na ng Pilipinas pag gawin niya ni Marcos Jr., katapusan na ng ICC. Ay, mga kamokski, yung building ng ICC, isang long range missile lang yan ni Putin, mga kamokski, tapos yan, ubos yan lahat. Kaya pati ito, makikialam ang Pilipinas sa pagdakip kay Putin. Patay talaga tayo. Baka mangyayari sa atin yung nangyari sa Ukraine, baka mas malala pa. Kaya nako, Bongbong Marcos, mag-isip ka. Mag-isip ka. Grabe, ganyan nakatindi ngayon, mga kamokski, sobrang tindi. Nagpapaalipin tayo ulit sa mga ulugok na puti na yan. Ay nako. At itong si Tomoko Anaka na isang judge na nagsabi kay Marcos na dakpin nyo si Putin sa Pilipinas. Nakakahiya siya sa isang United Nations journalist na isa ding Japanese, mga kamokski. Alam nyo naman yan, nag-viral siya. May sulat pa siya sa United Nations na dapat papalayain si Tatay Digong kasi ang ginawa sa kanya ay pagkidnap. Mahal ng mga tao, mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Ang ginawa nila kay Tatay Digong is against human rights. Tapos eto, isang Japanese, nakakahiya talaga. So comment down below, mga kamokski, anong masasabi nyo sa rekomendasyon na isang Japanese na isa ding ICC judge? Can you imagine telling one sovereign country na aarestuhin ang another sovereign country? Criminal nga talaga sila, mga kamokski. Criminal court. Ay nako, nakakahiya. Alright, dito Eskineta, ayan, maghahanap tayo ng stray dogs kung meron. Okay, so I can prove to you na
Walang stray dogs dito. Oh, meron ba? Walang edit to ha. Walang edit. Diretso to. Oops. May saan ang stray dogs dyan? Oh, di ba? Hindi ko na nga alam kung saan ako punta eh. Saan yung alright. Okay, confirm? Confirm. Okay. Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo. So hindi ka matatakot maglakad dito. Kahit maglakad kasi walang kakagat sa iyo na aso. Okay ba? Okay ba? Di ba? Sige nga. May mga aso dito. Explain ko sa inyo kung bakit wala masyadong stray dogs, pero may mga aso. Okay. First, ang dahilan kung bihira lang makakita ng stray dogs dito, may regulation sila na animal control talaga. As much as possible, gusto nilang walang paggalagalang aso dito sa Vietnam. Next, kumakain ng aso ang mga tao sa Vietnam. Maraming mga market dito na nagbebenta ng aso. Pangatlong rason, Generation Alpha, Gen Zs at Millennials. Okay? Mas napapalapit na sila ngayon sa aso. Marami nang bumibili ngayon ng aso for pets. Okay? Hindi para kainin. Canon. Dito pala yung napakalaking planta ng Canon. Before we continue mga kamokong, may Samsung. Nako, napakalaki ng company ng Samsung dito. Kaya progressive talaga sila. Ginusto na ng mga tao ngayon na mag-alaga na lang kaysa kainin yung aso. Yung kinakain lang naman nila yung mga aspin, okay? Hindi yung mga breed na dogs. Hindi pwede. Which is so cool talaga. Napamahal na sila sa aso. I mean, matagal na napamahal sila. Pero nga lang, mas dumarami na ang tao ngayon, especially itong mga kabataan na ginagawang pets yung mga aso. Magpapa gasoline muna tayo mga kamokski. 20 per liter na lang. Liters naman noon. Alright. Okay. 20,000, 40. Come on. Okay, nasa 40 pesos full na ako. Mas can you imagine, nung mga nakaraang maybe 1 week ago, nasa 23, 24 yung gasoline per liter. Ngayon, okay, nasa 20 na lang, almost 21. So cool. Can you imagine that? Wow, I really like it. Kaya full tank na tayo agad. Okay, the question here now,
Saan yung punta ko? Tama ata to. Dito tama ang daan. I hope so. Tama yung pinagdaanan ko. Okay. Okay, go back to the topic. Isa sa mga rason na walang stray dogs, meron siguro pero bihira talaga. Kung may nakita kayo na aso dito sa video ko ngayon, ituro nyo, okay? Bigyan nyo ako ng timestamp, tapos i-message nyo ako sa Moto Politico na page natin at bigyan ko kayo ng 1,000 Gcash kung may nakita kayong aso sa video na to, okay? Okay, comment down below, right? With that timestamp, check natin. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng aso, mga kamokski, as much as possible, wag mong igala or wag mong, hayaan lang na lumabas yung aso mo, baka mawala. As I said, may mga tao pa rin kumakain ng aso. Kung makita nila ng stray dog, nako, delikado yan. Delikado. Kaya, nako, isa din yan sa mga dahilan na may mga aso pero naka-cage. No, 2 years ago, marami ako nakikita ng mga nagbebenta ng aso. Like, nililetsyon nila sa gilid-gilid lang, like dito, meron. Ngayon, wala na. I mean, meron pa siguro, hindi ko lang nakikita. But I'm happy for that. It's good, it's cool, it's cool. Eto mga kamokski, bibili muna tayo ng paborito kong juicy. Isang orange. Orange pa yun? Basta pure pure orange talaga. Grabe, ang sarap-sarap talaga. Kaya nga paborito eh. And at the same time, maghahanap tayo ng stray dogs. Papatunayan ko sa inyo na wala talagang gala dito. Maraming galang chicks but not aso. Yan, pasok tayo dito sa loob ng Escanita. Okay. Oh, dito talaga kasi may mga maliliit na bahay. Maliliit ba? Op. Maghahanap tayo. Oops. Meron ba? Kung may makita kayo na hindi ko napansin, i-comment nyo down below kasama yung timestamp para mabigyan ko kayo ng Gcash. Okay. Saan ba yun? Saan mabibili? Oops. Since napakainit ngayon, sobrang in demand yung mga juicy. Meron ba? May aso ba? Wala. Daba. Daba. Saan yung nagbebenta ng orange juice? Dito ka lang pala eh. Okay, dito ka na. Orange juice. Yan. Come. Come. Yeah, come.
Oh yes. Okay. Yun. Sana man lang may anong tawag dyan? Gloves si nanay. Wala eh, but anyway, it's so pure. Ayan, nasa 20 ata to, 40 pesos sa Pinas. Okay, mukhang pagdating ko eh, nakahanda na si nanay, parang alam niya na darating ako eh. Sarap niyan. Look at that. Look at that. O yan. Dalawa na. 4 na piraso. Dahil hinati. Look at that. Tapos, oops. Ayan. Oh, yan yung iinumin ko. Ang dami, di ba? 20. Okay. Hi Moy. 20, so around 40 pesos sa Pinas mga kamokski. Come on. Not bad, right? Not bad. 40, 20 dito. 20,000 yan ah, hindi at 20. Okay. Mga bus na yan mga kamokski. Free yan. Electric bus. Same talaga ng style sa Davao City. Yung bagong bus nila na blue, same na style talaga sa loob. VinFast nga lang to. Kita nyo? VinFast. May travel pa na around 3 hours libre ha. Diyan. Pero may specific bus. Ito is EO2 Ocean Park. May specific bus but same bus, VinFast. Parang isa sa mga promo nila to Halong Bay. Alam nyo ba yung Halong Bay? Nakapunta na ba kayo sa Vietnam? Tapos napuntahan yung Halong Bay. Isa yan sa mga napakagandang tourist area dito sa Vietnam. Okay, because that is a beach composed of different islands, cluster of islands. Anyway, once again, thank you so much and God bless you mga kamokski. Ingat kayo palagi. See you again next time. Bye bye again.